Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng inaabot ng ating programa dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon at saan man lupalop ng daigdig nakakarating tayo sa pamamagitan ng ating social media. Okay po? At ngayong araw na ito, very special po ang programang ito kung saan isang panauhing pandangal ang ating makakasama ngayon. Walang iba po kung hindi ang ating, sabi nga natin, ito walang kupas, parang PCSO sa pagsiservisyo sa Pilipinas at saan man kung kailangan ito, hindi po ito magdadalawang isip na magbigay ng serbisyo sa inyo. Hindi ko na po pagtatagalin ang atin pong makakasama ngayon, ang talagang veterano na po sa larangan ng pagsiservisyo at sa Senado. Walang iba po kung ating ginagalangan ni si Senator Gringo Unasan, ang sariling senador ng probinsya ng Sorsogon. Sir, magandang araw. Ako, magandang araw, Sao. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo sa amin. Diyos maraming aldaw sa inyong gabos. Okay po. Itutuloy-tuloy ko na po, sir. Siyempre po, nakapagbati ka na sa atin. Kumusta po ang ating senador sa ngayon? Okay naman. Siyempre, kasama ko sina mga primo, no? Mga kaibigan, mga kasangga, para ipresenta yung sarili sa taong bayan sa darating na halalan sa Mayo. Mm-hmm. And alam mo po yung pagbabalik natin sa Senado, kumbaga hindi lang po ito hinahanap ng katawan natin yung posisyon, kung hindi yung talagang adhikain natin yung patuloy habang tayo ay malakas na makapagsilbi, makapagbigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Siyempre, dahil siyempre ang usapin dito ay hindi naman ito madadaan sa salita lamang, no? Kailangan na may ihahain tayo na kakayahan, karanasan, at yung pagnanais natin na magserbisyo ng tapat. No? Hindi naman tayo mamarunong dito, nag-adelantado, sabi nga ng mga kabayan natin. No? Pero importante masuri ng mga botante natin, lalo-lalo na yung mga kabataan natin. Yung susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan natin, na napakahalaga ng halalan dahil pumipili tayo ng mga mamumuno sa atin sa pamamagitan ng halalan, no? At importante rito, alam naman natin lahat kung ano yung mga pangunahing problema at serbisyo na kinakailangan, lalo na sa legislatura, sa Senado, kung saan tayo naglingkod ng 21 taon. Mm-hmm. And speaking of paglingkod ng sobra 20 taon, sir, kumbaga sabi nga natin may binabalikan tayo na kumbaga hindi pa natin napupulpil. And this time po, ano po yung mga major reasons na pagbabalik ninyo sa Senado? Unang-una, kung pag-uusapan plataforma, no? Isang salita lang. Bukod sa serbisyo, seguridad. Mm-hmm. Seguridad, kasiguruhan nung pangunahing pangangailangan, pagkain, no? Food, clothing, pananamit, shelter, pabahay, kalusugan, health, at siyempre edukasyon. Yeah. Pero may karagdagan ngayon, no? Itong mga panahon ngayon na dumating sa atin sa pamamagitan ng teknolohiya, no? Yung impormasyon. Ang tawag ng iba, datos. Yeah. Pero hindi ito basta-basta impormasyon, kundi yung makatotohanan na impormasyon, no? Clear, klaro, accurate, no? Makatotohanan, at yung sa tamang sandali at panahon. Timely impormasyon na magagamit natin para magdesisyon tayo at family level, at kung nasa gobyerno ka, no? Sa public sector at saka sa private sector ng maayos, no? So, impormasyon. So, food, clothing, shelter, health, education, at yung tinatawag na bagong langis, bagong ginto, new gold, new oil, information. Yes. Talagang ito po yung natin yung talagang pinakamimithi sa lahat itong mga sinabi nyo kanina, no? And when it comes to sir, yung plataforma or sabi nga natin yung talagang mga majority na platform na inyong dadalhin oras na makabalik kayo sa Senado.
Actually, hindi na ako nangangako mula sa pulpa, no? Nung una tayong tumakbo, noong 1995, basta't alam ko naman yung pangailangan. Biruin mo, 17 years, 17 taon tayo na sundalo, 7 taon na rebelde. No? 21 years na senador, kauna-unahang, hindi naman ito sa pagbubuhat ng sariling mangko, no? Kauna-unahang tunay na independyente na senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na nanalo hindi lamang isang beses, kundi 4 na beses. No? At siyempre, 2.5 taon, 2.5 years, nakalihim, Secretary ng Department of Information and Communications Technology. So halos sa 50 dekada ng pagsiservisyo ng tapat. Hindi ko naman sinasabing perpekto tayo, pero makikita naman natin ng mga kababayan natin yung public service record natin. Pinaglaban natin yung kapakanan ng taong bayan sa lahat ng larangan. Kumbaga ito yung before pa itong mga heroes natin, talagang pag sinabi mong sandalan ng mga ganyang problema ng ating lipunan, kaakibat nila si Senator Gringo Onasan sa mga bagay na yan. Senator, medyo talagang lumalala, sabihin pa natin, yung issue natin sa West Philippine Sea and ang national security. Bilang dating militar, talagang dating pinaglaban ang Pilipinas, ano po ang stand nyo dito sa West Philippines natin? Unang-una, ang ugat nito ay sa atin yan. Para sa akin, sa aking pag-iisip, sa aking puso, paniniwala ko. Sa atin yan, historically, geographically, no? Legally, sa atin yan. Nagsabi na yung arbitral ruling na sa atin yan. Siyempre, kine-question ito ng mga ibang karatig bansa natin, katulad ng China, at iba ang pananaw nila. Kaya, pinoprovoke tayo, inuudyukan tayo, winawater cannon tayo, no? So, tinatanong ako, ano bang issue dyan? Magsimula tayo sa unang pangangailangan. Yes. Kung hindi natin kayang protektahan yung mangingisda natin, na nangingisda dyan para pakainin at buhayin yung mga pamilya nila, food, pagkain, ano naman ang karapatan natin para tawagin yung sarili natin na isang malaya na republika? Correct. Okay. So, dyan tayo magsisimula. Pangalawa, tinatanong ako, former senator, former colonel, former secretary, no? Meron ba tayong hukbo na pantapat dito sa mga nag-aambisyon sa atin? Naagawin sa atin itong teritoryo? Sabi ko, wala. Tama. Dahil yung buong Pilipinas, isang hukbo yan. At inaasahan ko na bawat mamamayang Pilipino, bata, matanda, no, babae, lalaki, ay handang panindigan yung huling linya ng ating pambansang awit, kung ang mamatay ng dahil sa iyo. Kung hindi natin kayang panindigan yung pinapaawit natin sa mga estudyante natin, sa mga kabataan natin, tuwing flag ceremony, abay palitan na natin yan. Di ba? Pero habang kinakanta natin yan, panindigan natin yan. No? Pangatlo, tinatanong ako, meron bang panganib na sakupin tayo ng China at lusubin tayo? Sabi ko wala, dahil nandito na sila eh. Tingnan mo yung puwit ng baso, made in. Yan. Ang tawag dyan, asymmetric warfare. Siguro tinatansya din nila kung ano ang magiging katapat nila pag sakaling siniryoso nila yung mga banta nila. No? Ay sabi ko, edi magkaalaman na. Diba? Hindi ba sila natuto sa mga Hapon? Diba? Sa mga Kastila, sa mga Amerikano na sa kasaysayan natin, sinubukan tayong sakupin. Diba? So, kumpiyansa ako na kaya natin panindigan yung ating pagiging malaya na Republika ng Pilipinas. At dyan tayo magaling, tayo mga Pilipino, no? Mapagbigay, madaling kausapin, madaling maawain. Yan. Pero pag napuno na yung salop at masyado mong ininis tayo at pinagbantaan at ilinagay sa panganib yung ating mga pamilya, mga mahal sa buhay at itong pinagpalang republika natin, abay, napatunayan na yan, no? Globally,
na bibigyan namin kayo ng problema na hindi pa ninyo naranasan. Talagang, ito kasi mga kaibigan, ang usaping West Philippine Sea, kumbaga, nakailang presidente na tayo. Tama ang Opo. sinabi niyo, Senator, na hindi tayo napasok, kundi talagang, hindi tayo papasokin, kundi nandito na sila. Nandito na sila, pero ano ba, wala namang bansa na naghahanap ng away. Abay, bago pa natin nakilala yung mga Hapon, mga Kastila, nakikipagnegosyo na tayo sa mga inchik, mga panahon pa ni na Limahong, no? So ako naman, dapat daanin muna natin sa diplomasya. Walang masama. Walang bansa, naniniwala ko, walang bansa na gustong makipaggera. Pero ang aking mungkahi, no, ay kailangan may plano tayo. Ano ang mga batas na sandalan ng ating national security na plano? Plano natin para sa pambansang seguridad. Yung tinatawag natin na Commonwealth Act No. 1. Ang may akda niyan, halos sa 80 dekada na ang nakakaraan, is si Major Dwight Eisenhower at si Major William Ord. Wow. Na-discover ko yan nung naging senador ako, no? Si Eisenhower naging presidente na ng Estados Unidos, ng Amerika, at pumanaw na. Ganong katanda. Ngayon, siguro naman, karapatan natin bilang mamaya na iparating sa ating gobyerno na sigurado naman kami na may plano kayo. Hindi ninyo ito napapabayaan. Isama naman ninyo kami sa plano. Hindi naman natin kayang basahin yung nasa isip ng mga nagkaka-interest sa atin, no? Kung magkatugma yung iniisip nila, yung sinasabi nila, at yung ginagawa nila. Dahil ang katapat natin, let's say, China, 5,000 taon ang kasaysayan yan. Tayo nga Pilipino, how old tayo? 120 years old. Yung nagsasabing kaalyado natin, Amerika, 250 years old. Idagdag mo pa yung UK, 1,000 years old. 1,000 plus 250, para 20, hindi pa aabot doon sa kalahati. So ano ang pwede natin pagdaanan na hindi pa pinagdaanan ng mga nagkaka-interest natin, sinasabi, no? So ano ang aking mungkahi? Hindi normal ang sitwasyon ngayon. Maghanda tayo. Pero ang kauna-unahang sangkap ng paghanda niyan ay magkaisa tayo. Bicolano tayo. Hindi lang tayo Bicolano, mga Oragon ba kita? Tama. Di ba? Oo. So, Bicolano tayo. Pero higit pa dyan, mga Pilipino tayo. No? So, pagkakaisa, sakripisyo, paghanda. Maghanda tayo. No? Mag-organize tayo, magkaisa tayo. At sa tamang panahon, mag-mobilize. Ang parating natin sa gobyerno, kung may emergency, kung kaya natin maghanda para sa bagyo, sa lindol, sa mga natural na kalamidad, no? Yung dala sa atin ng kalikasan, kaya naman siguro natin maganda sa kahit na anong emergency. Okay. So, yan ang mungkahi natin. Hindi yung dadahanin sa dahas sa dahas, sabi nga. Dahas. So, bago tayo makipag-usap, punta na tayo, mawalang galang sa mga kaibigan natin sa media. Ang kinakausap natin media, diba? Mag-usap tayo ng seryoso, wala mo ng mga kamera at mikropono para hindi nagkakahiyaan. Diba? Pag may plano na at na-resolve na ito sa mapayapang pamaraan, saka na tayo mag-anunsyo na ito ang napag-usapan. Kung winawater cannon tayo, nagsasakripisyo yung mga magigiting nating kasundaluhan, Navy, Coast Guard, no? Na talagang grabe ang pasensya. Siguro naman madadaan natin to sa diplomasya. Ngayon kung yung katapat natin talagang makulit, mapilit, nakakahiya naman natin kung hindi natin pagbigyan. Pero naniniwala ako na may paraan para mapayapa ang resolution dito. Kumbaga, hindi naman tayo papayag sa mangyayari na, sige, sa inyo na yan. Yun na. Hindi, pero ang unang hakbang niya, palitan natin yung huling linya ng pambansang awit. Diba? Sabi natin, magpaapi ng dahil sa iyo. Para yun ang ipakanta natin sa mga estudyante natin. Hindi ako nagiging kwan dito, no? Hindi ako nag-iinis. Sinasabi ko lang na
maging practical tayo. Yes, okay. Senator, sabi nga na-mention mo kanina, talagang pagkakaisa ng mga Bicolano, no? And hindi po natin talaga kumbaga maisasantabi ang pagiging Bicolano mo, and ang pinagmulan mo is from Bicol all the way from Bulan, Sorsogon. Being a Bicolano candidate po, ano ang pakiramdam mo? Okay. Paano natin ibibigay o ibabahagi yung wala sa atin? So ang tingin ko rito, 'di ba? Pagmamahalan sa bawat pamilya. 'Di ba? Pagtutulungan sa komunidad. Sa sarili nating regions, sa sarili nating probinsya. Okay? Sa diritang banwa, 'di ba? Kaayusan sa bansa. Yung tinatawag na sabay-sabay na pag-unlad sa ating minamahal na inang bayan at seguridad sa karagatan natin. Diyan tayo magsimula. Bicolano, pamilya, sarili natin. Ngayon, sinasabi rin, di ba, Sao? Our children are our future. Yes. Yung mga kabataan natin, mga anak natin, ang kinabukasan natin. Ako medyo hindi ako agree doon yung kinabukasan, sarili yan, pag-aari yan ng mga anak natin. Baka yes. yung pagdating ng kinabukasan ng mga anak ko at mga apo ko, wala na ako doon. Baka doon ako, ang address ko Memorial Park. Ang magagawa lang natin ngayon ay ipakita sa susunod nating henerasyon sa pamamagitan ng buhay na halimbawa kung paano magmahal sa bayan, kung paano maging disiplinado, kung paano ka maaring asahan sa oras ng kagipitan ng ating mahal na inang bayan. Talagang pinagpala tayo, di ba? At policy level, nanggaling naman ako dyan, senador, no? Naging kalihim. Sabi nila, yung mga nagpaplano ng ekonomiya natin, yung mga may pinag-aralan, mga eksperto, ang gagawin lang natin bilang Pilipino ay gumising araw-araw at ipagpatuloy yung paghinga natin. Yung ekonomiya natin pumapalo from 6 to 8%. Ang hamon sa ating lahat hindi lamang sa gobyerno, sa pamagitan ng pagtutulungan, no, ay kung paano ito maramdaman ng mga ibang kababayan natin na hanggang ngayon ay kumakain pa sa basurahan. Paano natin masasabi na inclusive growth, whole of nation approach, kundi kung gusto lang natin tulungan, lagyan ng kuryente, lagyan ng kalsada, kung saan maraming boto at kung saan kikita. Di ba? Sabi ko, ang hanapin natin, ang puntirahin natin para tulungan at unahin, kung ito lang ang kakayahan natin sa budget, no, ay yung pinakamalayo, pinakamahirap, at pinakamaliit. Dahil pag kinonek mo yan, tinulungan mo yan, no, binigyan ng yung sapat na suporta, dadami ang tao, dadami ang botante, uunlad, kikita ka rin yan. Pero tumaya muna tayo ngayon. Di ba? Ang tawag doon, short term, medium term na sakripisyo para isang pangmatagalan na benepisyo na pakikinabangan ng ekonomiya natin at ng buong bansa, lalo na sa Kabikulan. Anong problema natin dito? Pagbabaha, kuryente. Nandito yung geothermal sa Tiwi. Exactly. Bakit ganun pa rin kamahal ang binabayad natin? Ang sagot naging chairman din tayo ng Committee on Energy. Yes. Kasama ito sa ginawa natin. No? Hindi naman ako eksperto sa energy. Dati lang ako sundalo at rebelde. Pero naging chairman tayo. Reasonable na halaga. Yung abot kayang bayaran. At yung tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Diba? Pag tuloy-tuloy ang supply, galing sa gasolina, sa crudo, siyempre bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Hindi lamang bigas, kamatis, di ba? Karne, isda, di ba? So yun ang sinasabi natin na inclusive growth. No? At yan ang pag-usapang mabuti. Imbis na mapako tayo sa yung tinatawag na partisan, makasariling pamumulitika na nasasaksihan natin ngayon, nagkakapersonalan na. Ito ba ang halimbawa na ipinakikita ng mga pinakamataas nating opisyales? Pag itong mga bata na saksi dito, maging presidente na, maging senador, ito ba ang gusto natin na gawin nila sa mga darating na panahon at taon? So ito yung mga katanungan na kailangang sagutin
At ito naman yung mga katanungan na gusto kong asikasuhin pag pinalad tayo at pagkatiwalaan muli ng taong bayan at makabalik sa Senado. Hindi lamang bilang Bicolano, kundi bilang mambabatas na Pilipino. Yan. Siguro, Senator, alam tang very hectic na ang schedule mo. No? Ito lang pong itatanong ko pa, no? When it comes to agriculture and food security issue. Akalain mo, Saw, tayo ang nagturo sa mga karatig bansa, no? Kung paano magtanim at mag-ani, no? Ng dekalidad na bigas. Iri sa Los Baños. Ngayon, inaamin ba natin na hindi natin kayang pakainin ang mga kababayan nating Pilipino nang hindi tayo nag-i-smuggle at nag-i-import? Ngayon, pero balik tayo. Ano ba ito? Kakulangan ba ito sa itinanim at inani? Or kakulangan ito sa pagpaparating ng bigas? Diba? Sa nagugutom, nagkukulang. Ngayon, kung kakulangan ito sa itinanim at inani, bakit nabubulok ang palay sa mga bodega na hawak ng mga middleman? Ano ang unang binibili ng isang magsasaka pag may extra siya na kakayahan, na pera? Alam mo ang sagot? Ayon sa impormasyon na nakalap natin, cellphone. Pag tingin niya sa cellphone, alam na niya yung halaga nung pakwan niya o bigas dun sa palengke. Automatic, murado na yung middleman na may-ari ng bodega. Or, talagang kakulangan ito sa distribution. Ano ang sagot dyan? Nung secretary ako ng Department of Information Communications Technology, digitalization, datos, para malaman natin kung saan nagkulang yung pagpaparating ng inani, yung tinanim at inani, or talagang kulang tayo sa supply at kailangan suportahan natin yung agricultural sector. Ito yung mga bagay na sa tingin ko, sa aking pananaw, batay sa aking karanasan at kakayahan, diba? Bilang senador, kung maibalik tayo ng taong bayan. Kasi sa programa ngayon, sa bigas, dapat mapababa. Lahat na lamang, Diyos ko, ultimo kamatis, talaga naging issue na. Pero pagdating dito sa agrikultura, do you think, Senator, talagang ito ang number one na dapat i-priority na mabigyan ng pansin ng ating gobyerno? May sagot din tayo dyan na malapit sa ito sa puso ng mga Bicolano. Land use. Yan. Land use. Ang kakambal niyan, nailusot natin yan, ha? Yung National Disaster Risk Reduction Management Law. Bakit magkakambal yan? Land use. Ito, by the way, hindi ito land use lang, ha? Land and water use. Yan. Tuming umuulan, kuminsan may mga lugar dito na hanglig ang tubig. Correct. Pero pag binuksan mo yung gripo, pag walang ulan, walang tumutulo. O land and water use. So dapat ito lang ang lupain natin. Alam natin kung saan ang residential, agricultural, industrial, commercial, government center, para alam natin kung saan padadaanin yung kalsada, yung release ng train. Nakalakihan ko yan, yung Bicol Express. Yeah. Diba? Train. Diretso. Siguro 10 oras. Balita ko, pagising mo, nasa Daraga ka na. Okay? Naranasan ko yan, di ba? Yes. Alam natin kung saan dadaan. Release ng train, yung kalsada, at yung pier. I-connect mo yan. Yan ang ibig sabihin ng seryosong development. So, land use yan. Disaster risk reduction. Kahit na yung pinakamayayaman na bansa, pag tinamaan niya ng, di ba, an act of nature is an act of God. Yes. Ang mahal na Panginoon ang may gagawa niyan para testingin kung gaano tayo katibay, no? Okay, andyan na yung bagyo, ready na tayo. Di ba? Pati yung distribution center, relief center, saan mo i-evacuate. Okay? Pagdaan ng bagyo, ang hamon na naman sa atin, paano natin pinakamabilis na paraan ibalik sa normal yung pamumuhay para makapag-eskwela na yung mga bata, makapagtrabaho na yung mga magulang. Yan ang magkakambal. Okay. Huling punto, bakit ka maglalagay ng bahay sa tabi ng ilog na tuwing uulan ng konti, aapaw, magbabaha? Di, ililikas mo na naman. Ilang bilyon ang ibinuhos natin sa flood control. Yun. Isang buhos ng ulan, tumaas ang tubig dun sa ilog. Wipe out yung semento na, kuminsan medyo manipis yung pagka. Di ba ulit-ulit, every year, flood control. Mas mura siguro sa pangmatagalan
na ilikas na, ilipat na. What tayo umasa sa zoning ordinances, no? Ang problema, walang national land use plan. Pero ang pinaka-importante rito, nasa saligang batas natin, no? Yung constitution mismo natin. Protect, pangalagaan, protektan ang life, buhay, liberty, kalayaan at property, ari-arian. Kung bumaha at hindi mo mailikas, patay, tapos. Yung rescue team natin, pag pumunta para i-rescue, sabihin lang nila na nanganganib ang isang buhay. Tabi na lahat. Unahin yung isang buhay na yun. Lalo na kung buhay ng isang buong barangay, isang buong pamilya, isang buong komunidad. Yun talaga. Buhay ng isang bansa. O buhay ng Kabikulan. Diba? Isang probinsya. Ano ang uunahin natin? Ano? Politika? Ngayon, isasagad ko na ito. Dahil tinanong mo sa ulit. Yes. Ano, pag-ukulang pa natin ng pansin yung impeachment? Ano kinalaman yan sa... Diba? Baka hindi ko sinasabing mali. Mayoridad ng 300 na congressman ang nagdesisyon, umiiwas naman yung Senado. Hindi ko sila pinipinsahan. Di ba? Desisyon nila yan, di ba? Institution nyo mo yan. Pero pag buhay ang nanganib, ito ang pag-usapan sa eleksyon. Pangunahing serbisyo. Food, babalik tayo sa food, clothing, shelter, health, education, at datos. Dami ko nang sinabi, pasensya na. Talagang Parang binuksan mo yung gripo eh. yun ang realidad kasi, sir, na pero de los Obos, yung mga senador tayo na hindi naman talaga yung sabi nila na makikita natin yung talagang paglilingkod sa bayan ang sadya nila. Hindi, itong eleksyon kasi sayang dahil sa eleksyon, assuming na maayos malaya ang eleksyon, walang pwersahan, walang suhulan, di ba? Isang boto, isang tao. Okay. Biruin mo yung kapangyarihan na yan. Pag medyo sumablay ka sa pagpili ng iboboto mo dyan, hindi ko promote yung sarili ko, di ba? Sipin mo, maglilingkod dyan ng ilang taon. Tapos sasabihin natin, ay nagkamali ako. Hindi mo pwedeng i-recall yung balota mo, di ba? Hindi mo pwedeng bawiin yun. So, ang sinasabi lang natin, maging mapanuri at mag-isip mabuti yung mga botante natin, lalo na yung mga kabataan natin. Okay. Sir, may mga chat lang tayo dito. Nakadamihan kasi ngayon ng mga nakaupong leader ay mas prioridad ang sarili negosyo kaysa sa serbisyo. Hindi ko husgahan yan. No? Baka sabihin porket kandidato ka. Hindi. Pero sabihin, hindi ito papugian. Yes. Itong public service, tanungin mo yung mga kasama natin, hindi ito madadaan sa porma. Diba? Ako, pag may pinaniwalaan ako, hindi importante siya. Kahit na nag-iisa ko, ilalaban ko yan ng patayan. Diba? Basta... Patunayan ko na yan. Huwag mo na ako paghubarin ng t-shirt o pantalon dahil butas-butas itong katawan ko ng tama ng bala. Pag susundalo pa lang yun, May mga kulang na akong pyesa, no, sa katawan. Hindi ito, nasagasaan ako ng tricycle. Hindi, sa pakikibaka ito. Okay? Taglay ko yung sugat sa aking katawan, sa aking pagkatao. Dahil itinaya ko talaga. Sinakripisyo ko yung pamilya ko, yung karir ko. Gusto ko rin sana nung mag-graduate ako sa PMA na mag-general. Yan. Tapos pag nag-retire ako, may maliit kang farm dito sa Sorsogon. Di ba? Pero ginawa ng Panginoon Ako pa yung, di ba? Nagpataas ng sweldo ng kasundaluhan at kapulisan natin. Correct. Dishonorably discharged ako. Tapos, pinarusahan pa ako ng Panginoon. Ginawa akong senador ng 21 years. Mayroon mo yung parusa na yun. At hindi lang 21 years, sir. May karugtong ba yan, Karugtong. So, hindi mukhang may paggagawa pa sa atin yung Panginoon, yung Diyos, at yung taong bayan. Sana. Okay, sir. At this point in time, hingin ko pang yung mensahe at panawagan sa ating mga kababayan na habang may gringo unasan, talagang ang pakikipaglaban sa mga maliliit, meron silang masasandalan. Okay. 3 mensahe. Ang pinagkakaingatan talaga natin na yaman at naniwala, yung ating susunod na henerasyon ng mga leader at mami, yung ating mga anak. Okay? Pangalawa, ang minimum na sangkap, basic na sangkap para mataguyod natin yung ating bansa, hindi lamang bilang Bicolano, kundi mga Pilipino, ay sakripisyo, no, at pagkakaisa.
Pangatlo, di ba? Para talagang umunlad itong bayan natin together, magkakasama. Okay lang yan magdebate, di ba? Sa media. Okay lang yan minsan magtaasan ng boses, pero sa dulo nito kailangan kilalanin natin, tanggapin natin, Bicolano tayo, pero higit sa lahat Pilipino tayo. Isang bandila, isang bansa, no? Isang lahi. Pilipino tayo. Diba? So dream hard, mangarap tayo, magdasal tayo, at para naman hindi nakakaya sa Panginoon, sabihin niya, dream kayo ng dream, pray kayo ng pray. Magsikap tayo. Yan. Dream hard, pray hard, work hard, together. One flag, one people, one nation. Yan. So siguro mga kaibigan, tagos sa puso ninyo yung tatlong mensahe ni Senador. At talagang ito po ang talagang makikita natin na seryoso, 21 years plus, sabi nga natin na ibibigay na pagsiservisyo para sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa kaunting oras na inialay ninyo, Senador, at sana po ito ay maging isang daan para sa panibagong pagkipagkanan naman ninyo sa larangan ng Senado. Maraming salamat. Sa inyong gabos, no? Ako sa mga Bicolano, sa imo, Yes. no? Maraming salamat sa iyo. Diyos mabalo sa inyong gabos. Opo, yan si Senador nagpahabol pa ng lengguwahe sa pagiging Bicolano, na sabi nga ni mas kinoa rin talaga sir ang pagiging Bicolano iyo. is talaga nakatatak na yan. Thank you. Salamat. Salamat po.